tinatanong kita, bago naging industrial yan, anong klaseng lupa yun? Agricultural po, Your Honor. Oh. Ngayon, basta-basta ba maging industrial yung isang agricultural na lupa? Nang basta-basta lang? Do you follow your bosses blindly? Out of respect, yes, Your Honor. Out of respect? Opo, opo. Kasi po, hindi ko So makukwestiyon. pwede kang magbulag-bulagan dahil sa pagrespeto mo sa kanila. I stand on the... Kaya nga. So pwede kang makulong, di ba? Sapagkat pinagsinungalingan mo kami 3 beses. So magsasabi ka na ba ng totoo o hindi? Your Honor, please, yun po, ang lahat po ng sinasabi ko dito ay totoo because I am under Okay, oath, so Your totoo rin yung nakagawa ng land conversion. Ang mga ito ay, marami ito, pero ang 3 pinaka-importante, Sir George Carino, Mr. Chair. Nasaan po kayo, Mr. Carino? Kayo po yung Sangguniang Bayan Secretary. Opo, Your Honor. Dito po sa calendar of business ninyo, dated January 14, 2020, sinabi nyo rito, kaya in-include po ninyo itong resolution nito because certified urgent under the office of the mayor. Opo, Your Tama? Honor. Opo, Your Honor. So kanina sinasabi mo, wala namang certified urgent letter ang mayor, bakit mo nilagay sa calendar of business on January 14, 2020? Yung pong certification itself wala po sa office ko. But Kaya nga, bakit mo nilagay nga na certified urgent from the office of the mayor, wala naman pala. So this is misleading. yun po ang banggit ng presiding officer during that time. Bakit hindi mo sinabi certified urgent per advice of the presiding officer? Your Honor, please. Hindi nga, para nga sigurado ka. Yung pala yung pinangangatawanan mo eh. Opo. Bakit hindi mo nilagay certified urgent per advice of the presiding officer? Actually po yun ang matagal na naming practice. Pag sinabi po ng membro... Wala akong pakialam sa practice mo. Ang sinasabi ko ito, kasi mga dokumento ito eh. Nakapag-iinit ng ulo kasi ang kanina ka pa eh. Minutes ito eh. Calendar of business, sinabi mo certified urgent from the office of the mayor. Hindi pala totoo. So niloko mo na yung Sangguniang Bayan. Tama. Pati kami, niloloko mo rito. Tama. Tama o hindi? Wala po akong niloloko, sir. Ito yung nilagay mo rito eh. Sinasabi mo galing pala sa presiding officer. Bakit sinabi mo sa mayor? Pagkatapos sinabi mo uli, do sa minutes na ito, the same date, January 14, 2020, certified urgent under the office of the mayor. Pangalawang panluloko na naman ito. Mr. Chair, ano ba ang ating rule kapag niloloko tayo? As of now, we have a quorum and it all depends on the members. Sinasabi ko sa iyo kanina pa eh. Dalawang panluloko na ito. Sagot. Anong gusto mo sabihin? Ayon po dito sa certification, Your Honor, please. Hindi nga. Okay, sa agenda mo, sabi mo, certified urgent from the mayor. Hindi totoo, galing pala sa presiding officer. Pagkatapos sa minutes of the meeting, certified urgent from the office of the mayor, hindi rin totoo. Pagkatapos nagbigay ka ngayon ng certification, pangatlo. Ito ngayon lang, binigay mo sa amin. Certified urgent coming from the office of the mayor. Pangatlo na to, Mr. Chair. Anong gagawin natin sa taong ito? Gusto ko sana kitang tanungin pero ayaw ko nang maniwala sa iyo eh. May I answer, Your Honor? Please. Oh. Opo. Ang banggit po sa akin ng presiding officer during that time, certified urgent yan under the office of the mayor. Kaya nga kino-cover mo si mayor eh. Tingnan mo. Under the office of the mayor po ang sinasabi Kaya nga ko. kino-cover mo siya. Ito, January 14, gumawa na kayo ng ordinance. Isipin mo, Mr. Chair,
in-agenda ng January 14, kinover ng minutes ng January 14, January 14 pa rin ang ordinance. Sa isang araw, kaya nga merong urgency. Pero wala kang nakitang urgency sa office ng mayor. Sinasabi mo, did you advise the mayor when you prepared the agenda that your presiding officer inform you that it's certified urgent from the mayor? Did you call the mayor that it was certified urgent? Your Honor, please, ako po SB Secretary lang po. Tinatanong nga kita kung ano kung lang tinanong po mo. kung ano lang po ang sasabihin ng mga bosses natin, hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them, Your Honor. Sila po, yung pong Hindi Vice ko Mayor, sinasabi ang respeto dito. Mamaya na yung respeto. Ang sinasabi ko, tinawagan mo man lang si Mayor, tinext mo si Mayor, Mayor, totoo po bang certified urgent ito? Sinabi mo ba? hindi po, Your Honor, naniniwala lang po ako doon sa banggit ng presiding officer during that time. Yun lang po ang, natural po, hindi ko naman po tatanungin, wala po, it's outside the authority of the SB Secretary to disagree with the Vice Mayor or any member of the Council whether totoo po ang presentation nila So sa you akin. follow your bosses blindly? Honestly, kung ano po No, ang no. Do you follow your bosses blindly? out of respect, yes, Your Honor. Out of respect? Opo. Kasi po, hindi ko So makukwestiyon. pwede kang magbulag-bulagan dahil sa pagrespeto mo sa kanila? I stand on the, Kaya nga. So pwede kang makulong, di ba? Sapagat pinagsinungalingan mo kami 3 beses. I hope, Sa Biblia, nung tinanong si Apostol Pedro 3 beses na tumilaok ang manok, baka ganyan ang mangyari sa'yo. So magsasabi ka na ba ng totoo o hindi? Your Honor, please, yun po, ang lahat po ng sinasabi ko dito ay totoo because I am under Okay, oath, so Your totoo Honor. rin that there are at least 12 requirements na dapat sana ay kinuha nyo muna bago kayo nakagawa ng land conversion. Ang mga ito ay marami ito, pero ang 3 pinaka-importante, certification from the Department of Environment and Natural Resources stating that the land is classified as alienable and disposable. Certification from the Department of Agriculture as to the total area of existing agricultural sugar lands. Certification from the Department of Agrarian Reform indicating that such lands are not distributed or covered by notice of valuation and CARP, blah, blah, blah. 12 po ang iba pang mga requirements. Kahit na wala itong requirements na ito, na-reclassify po ninyo yung lupa nung mag-asawang Lilibet Anicete at Fernando Anicete. Tama po. As per record, Your Honor, tama po, based on the So minutes sa of- makatwid, kahit wala pong requirements, ganun po kabilis sa loob ng isang araw lamang, sa kabila ng pagtatanggi mo na walang letter of urgency. Malinaw dito na binilisan po ninyo yung paggagawa ng resolution para lamang may sakatuparan ninyo yung land conversion kahit na walang necessary documents required by law. Tama po. Sir, yung Tama po. Opo. Ayun, Mr. Chair, tingnan mo itong mga... Ngayon po, Mr. Chair, wala kasi ang ombudsman sapagkat sinabi nga nila hindi sila makakapag-attend dito. Pero ang original charge po kasi kay Mayor, gross neglect of duty at saka grave misconduct under Section 3E, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices po ito. Ngayon, gusto ko po sanang itanong, with all due respect sa ombudsman, bakit po nung mapatawan po siya ng 6-month suspension, ay naging administratively liable lang siya for simple neglect of duty and simple misconduct.
Ito sana yung, kaya po tayo dumidinig dito, Mr. Chair, sapagkat Anyway, tinanggap na po na there are 12 requirements necessary for them to evaluate whether or not they will reclassify the land. Pero wala, inamin po nila, bakit po kaya simple neglect of duty and simple misconduct lang ang naipataw ng ombudsman? Siguro po, bibisitahin po natin siguro, Mr. Chair, sa mga susunod na araw, baka pwede nating isuggest na i-amend natin ang charter ng ombudsman. anyway, Congressman Marcoleta, your point is duly noted, and we'll write a letter to the Office of the Ombudsman with regards to that. And actually, question of the issue with regards to reclassification, ito din pong nangyari doon sa Mexico, Pampanga. Yung mga conversion ng lupa na walang specific requirements. And in fact, in this issue with regards to the mga Aron property, may sulat po dito, we have just received a letter coming from the Department of Agrarian Reform and DNR na indeed wala ngang certificate of conversion. So it confirms the allegation, Kong Dante. Please proceed. Ang binabanggit ko po, I'm referring to Section 60, Chapter 4 po ng Disciplinary Action. Ito po sa charter ng Ombudsman, Mr. Chair. Nasa pagdidisiplina pala ng elective local officials, hindi lamang suspension, kasama po yung removal from office on any of the following grounds. Dishonesty, abuse of authority. Ito po, sa tingin ko po, higit pa rito yung nangyari ngayon. Ngayon, meron po bang representative ang Sangguniang Panlalawigan, Mr. Chair? Please, Attorney Canlas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Attorney Carlas, yes, sir. are you familiar with DILG Opinion Number 22, Series of 2020? I'm very familiar, sir, but if you could refresh my memory. Ang date po nito ay January 31, 2020. I'm not really familiar, sir. Ito po kasing circular na to, sa legal na opinion na ito po kasi, binabanggit, Mr. Chair, na yung pong probinsya ng Pampanga ay gumawa ng Memorandum Circular Number 54, Series of 1993, which is in connection with Section 20 of Republic Act 7160, na kung saan po ay ang Sangguniang Panglalawigan po may either approve or disapprove an application or for reclassification of agricultural lands. Halimbawa po, when the land ceases to be economically feasible and sound for agricultural purposes as determined by the Department of Agriculture. O kaya po naman where the land shall have substantially greater economic value. With these parameters, sir, maaari po ninyong tingnan, balikan nyo uli itong ginawa ng munisipyo ng San Simon. Base po rito sa parametro ng binabanggit ko pong dokumento sa inyo. Yes, sir. We will check our record, sir, if that ordinance is in compliance with that DILG opinion with respect to land reclassification. Thank you. Kanina po, Mr. Chair, ay nabanggit nga yung anomalous land purchases sa expansion po ng munisipyo ng San Simon, na kung saan dito ay nasuspinde pala si Mayor Abundio Punsalan ng 6 months, pero May 2020 pa po ito, so matagal na ito. Ang violation niya po rito, again, is grave misconduct. In charges po niya, gross negligence and gross dereliction of duty and grave abuse of authority under Section 660 of the Local Government Code. Ito po yung gusto sana nating i-refer sa Ombudsman, Mr. Chair, sapagkat dito maliwanag na naman, yung background po nito ay illegal use and disbursement of public funds. Ito po yung 45 million pesos. Yung lote po na
binili ng munisipyo ay covered po ng resolution dated February 4, 2020. Ito, urgent resolution na naman po ito. Puro urgent resolution po ito. Sabi po ni George Carino, Mr. Chair, meron pong kontrata itong pagbabayaran na ito. Tama po ba ito, Mr. Carino? I'm sorry, Your Honor, hindi po ako ang sumagot nun. Ano po? I'm sorry, hindi po ako ang sumagot dun sa whether or not there is a contract pertaining to the purchase of land, Your Honor. Pero kayo po ba yung sanggunian secretary nung panahon na ito'y binili? Opo, Your Honor. So meron po bang kontrata ito? Yung pong contract, hindi ko po, it's in the office of the mayor. O pwede po ba sumagot si Mayor? Mayor, kayo po kasi inasunto rito. Administrative case po na isinampa ng sangguniang panlalawigan. Ang sinasabi po rito ay wala po kayong deed of sale. Tama po ba ito? Your Honor, hindi po tama. May kontrata po, may deed of absolute sale po kami. Nai-submit na po ba nyo sa opisina ng COMSEC po ito? Hindi pa po yata. Pero sa Sangguniang Bayan Panlalawigan po, na-submit yan kasi na-penalty po ako ng 6 months yan for my administrative. Kasama po yung, meron pong corresponding voucher po ito ng sale? Yes po, meron po. Kompleto po. Meron pong certified true copies ng titles? Meron po. Magsasubmit po kami ulit kung Meron kailangan. pong authority of sale? Meron po at ratification Merong po. appraised market value? Independent po, hindi po government. Ano po? Independent appraisal po yung aming Oo nga, pinagbasihan. lahat po ng itong sinasabi ninyo, inai-submit po ninyo sa COMSEC? Hindi pa po, hindi pa. Kanino po nyo sinubmit? Sa Sangguniang Panlalawigan po during the hearing of the case. Nandyan po yung sangguniang panlalawigan. Sinubmit po lahat ang dokumentong ito na binabanggit natin? May I be recognized, Your Honor, please? Yes, sir. We have a copy of our official copy of our decision rendered in the administrative case filed against Mayor Abunjo Punsalan et al. Your Honor. This was a decision rendered by the Sangguniang Panlalawigan way back in May 24, 2021, and we impose the maximum penalty allowed by law to the Sangguniang, wherein we impose the maximum penalty of 6 months suspension. We have summarized the factual basis of the decision. As per our decision, Your Honor, with respect to the disbursement of public funds, the Municipality of Mexico issued and paid the amount of 45 million, Municipality of San Simon rather, 45,007,200 pesos, Your Honor, in connection with the parcel plan. The basis of the decision, because the check, the payment was actually made February 12, 2020, Your Honor, but as per record submitted to us by the COA who testified before the administrative case when it was heard by the Sangguniang Panlalawigan, the deed of sale was dated February 14, 2020. So the payment was paid in advance even before the deed of sale was even executed, Your Honor. And in fact, during the time when the then COA representative testified, Your Honor, there was this letter submitted, duly signed by the members of the Finance Committee who are also present now, the municipal accountant, the municipal treasurer, and the budget officer, Your Honor, attesting to the fact that they told the mayor that the payment is irregular, the transaction is irregular because there were incomplete documents. And in fact, the resolution of authority that was granted to him at the time, Your Honor, was dated February 4. But as per provisions of the Local Government Code, unless otherwise included in the ordinance as to the date of effectivity, the effective date of that resolution is
10 days after its enactment. So effectively, the resolution of authority becomes valid only on February 14. But as per the evidence duly proved, Your Honor, the payment and the checks were issued totaling 45 million. The first check for 30 million was issued February 12. The succeeding 3 checks totaling 10,007,200 pesos were issued February 13. But the deed of sale that was presented for audit to the COA was dated February 14, 2020, Your Honor. So payments were made even though there was no existing deed of sale. And what is more appalling, Your Honor, is the fact that the titles to the property, they have a notice of lease pendants duly Kaya nga, annotated I in the agree with memorandum, you, Your Honor. Attorney. Kaya nga, I meant to question his statement that there was a valid deed of sale. Ang totoo, wala. Yes, Kaya Your Honor. nagsisinungaling na naman siya sa ating, take note, Mr. Chair, hindi lamang yon, kahit na mag-produce sila ng deed of sale, hindi po pwede because the deed of sale is between the owner and Mr. Jebi Reyes Lim. Ito pong Gian Reyes Lim has no authority to sell the subject lots. Hindi naman po siya, kasi itong mga binili nilang, tama yung sinasabi nyo, binili nilang mga lupa, are involved in a case pending before the RTC of Macabebe, Pampanga in Branch 54. Yes, Your Honor. Ito po ay pinoprobate pa to sa will ni Artemio Reyes Sr. Hindi Special Proceedings number 05-0534. Ngayon, si Gian Reyes does not appear to be an heir to this probate proceedings. Hindi rin siya administrator. Paano po ibinenta kay Lim yung mga lupa at kahit na ito'y cover pa ng deed of sale, hindi tama, mali din, hindi ba, Attorney? Yes, Your Honor. At pagkatapos, ang gusto kong itanong sa'yo, kagaya ng sinabi mo, totoo lahat yon, puro mali ang kanilang mga ginawa at mga patakaran nila, kaya nga po yung charge nila, grave misconduct in office, gross negligence in the performance of official duties, and gross dereliction of duty. Ngayon po, ang tinatanong ko, kung anong opinion mo, if we talk about Section 20 of the Local Government Code, po pwede naman kasing removal from office eh. Bakit po ang ginawa ng local government ng Pampanga ay 6 months suspension? Anyway, Attorney, no? Yes, Your Art Honor. Indulgence Attorney and Congressman Marcoleta, before you proceed and answer the query of Congressman Marcoleta, let me acknowledge the presence of the good Congressman Cyril Sidugo, representing APIC Party List. Thank you. Please proceed, Attorney. Yes, Your Honor. The committee would have wanted, Your Honor, in the case to impose the maximum penalty of removal from office. But under present jurisdiction, jurisprudence, Your Honor, we are only allowed to impose the maximum penalty of 6 months, Your Honor. That's why our hands are tied with respect to the maximum penalty of 6 months, Your Honor. Anong jurisprudence ang sinasabi mo, Attorney? I cannot just have the exact exact citation, Your Honor, but we do not have the Well, the authority. citation cannot be clearer than Section 60 of the Local Government Code. Ito supposedly, Your sinasabi Honor. nyo, We agree, Your Honor, but our hands are tied with that there was this decision with respect to the maximum penalty imposable, Your Honor. kasi po In the next ulit-ulit na to eh. hearing, I can. Tingnan po ninyo, nag-reclassify sila, walang requirements. Kahit isa. Yes, Your Honor. Dito, bumili sila ng lupa, litigated pa under probate, at hindi naman kasangkot yung binayaran nila ng 45 million. Hindi pa po nyo na-appreciate itong nakalagay rito. Removal from office, Section 60, ang sinasabi po rito, abuse of authority is one of the grounds. Yes, Your Honor. I perfectly agree with you, Your Honor, but we are constrained by existing jurisprudence, Your Honor. I can cite the jurisprudence, but not today because I have to check the exact citation, Your At Honor. sinasabi niya, you were limited only to 6 months?
Yes, Your Honor. Local governments, the Sangguniang Panlalawigan. Baka naman yung kaso na yun is not on all fours with No, Your dito Honor. po sa kasong pinag-uusapan natin ngayon. Baka hindi naman kapareho. Baka yun naman hindi Yes, so ganito. hopefully that through this committee that could be clarified as well, Your Honor, so that as in the local government units over which we have administrative disciplinary powers, Your Honor, can be cleared as to really the extent of the penalty that we could impose on the erring public officials, Your Honor. Anyway, Attorney, the query of Congressman Marcoleta was addressed to the governor's office sa inyo po. Yes, Your And Honor. you promised that in the next hearing you will explain with regards to Yes, the Your Honor. jurisprudence Yes, Your that you're Honor. mentioning. Yes, Your So Honor. anyway, Can we furnish the committee Yeah, copies yeah, of so that this- no. we haven't forwarded copies, I think, of the decision to the ombudsman. please submit to Yes, Your this Honor. committee. Thank you, Your Honor. And please, on the next hearing, please prepare the Yes, Your Honor. query with regards to Opo. issue of jurisprudence. dun Yes, Your sa Honor. Penalties. Mr. Chair, I'll just ask a preliminary question simply because at 1400 hours or 2 o'clock we will have a meeting with NAPOLCOM regarding our BICAM tomorrow with the Senate. Now, Mr. Chair, there are the committee is in receipt of 2 resolutions having the same number. So may I know whether these 2 are authentic? Resolution number 20-019 dated held on February 20, 2020, and resolution number 20-019 also dated March 10, 2020. And both were certified correct by the Sangguniang Bayan Secretary. The other one for resolution number 20-019 dated February 20, it was attested by then Councilor Romanuel Santos, the temporary presiding officer. And for the resolution 2019 dated March 10, 2020, it was attested by the municipal vice mayor as presiding officer, the Honorable Leonora Wong. Are these 2 documents authentic? SP Secretary, please proceed. Opo, those are authentic and Parehas ng number? na Resolution number 20-019. The other one is resolution number 20-019. Parehas ng numero eh. How can that be? nagkaroon po ata ng typographical error, Your Honor. Ano. Okay. Pero yun po ay those are reflected in the minutes, Your Honor, and yung presiding officer po ay naka-sign din po diyan dun sa mga resolutions na yan, Your Honor. Sige, I'll not belabor that point kasi yung the chairman has already decided that we end up at 2 o'clock this afternoon. But be that as it may I ask if you know na doon sa resolution ni Honorable Ordonez, 5 po yung allegations doon. 2 po doon illegal conversion of agricultural lands. Kung nabasa po ninyo, tama po ba? Tama. Opo, narinig ko po yun. Oh. Now, may I ask, pwedeng yung sumagot dito, yung presiding officer at saka yung mga membro ng sanggunian. Where the conversion, in accordance with your knowledge, ay sinunod po nyo yung patakaran na nakasaad po sa ating mga batas? For example, sa February 20, 2020, the motion was made by Randy T. Flores. Is he around? Yes, Your Honor. Yes. Can you answer my question? Na dito sa ginawa ninyong conversion of land from
agricultural to whatever, did you follow? Sinunod nyo ba yung lahat po ng batas at saka regulasyon regarding the conversion of land? Regarding po doon sa agenda yon, Sinunod nyo nga ba? Kasi kinonvert niyo, di ba? ah, Nakalagay dito sa resolution na ikaw ang nag-move, seconded by all members of the Sanggunian, a resolution reclassifying land from agricultural to industrial and other uses. no, that's Ang alleged. tinatanong ko, sinunod nyo ba yung patakaran ng batas at saka mga regulasyon? We did not tackle, Your Honor, that resolution. You did not tackle During this the resolution? minutes, yeah. It's different minutes. We have, Nakapirma po kayo rito. that was an alleged resolution because February 18, we were, Pwede bang itagalog mo na lang para Okay po. madaling intindihin? February 18, there was a letter from LCE na nag-conduct kami ng special session. The agenda was the ratification of the sales of the property and the reclassification for BJ land properties. So that was a request for a special session para po sa February 20. So doon sa agenda, madami po from Resolution 012 up to 018. Yun po ang mga naalala ko pong na agenda at nasa minutes ng aming So, session. ang sinasabi po nyo sa amin dito ngayon ay wala po itong resolution na ito dated February 20, 2020, resolution number 20-019. Yes, Your Honor. Kumpleto po ang pirma, unanimously approved by SB member Mark Macapagal, SB member Irene David, Archibald Basilio, Alexievich Vergara, Irene Dagdag, Randel Bundok, Randy T. Flores, certified correct by the Sangguniang Bayan Secretary George M. Carino, attested by the Municipal Councilor Romanuel Santos, temporary presiding officer. Tapos sabi po ninyo, peke ito. Hindi nangyari. Second page po, nakapirma kami. Pero yung pong first page, wala po kaming alam. Kasi ang pagkaalam namin po kasi... Ang galing. Ang galing. Napakagaling ng ginawa. So, itong resolution na ito, hindi po totoo. Sangguniang Bayan Secretary, what can you say about that? Your Honor, nandito po yung presiding officer who can also help me sasabihin yung Nasaan tama. po siya? Nandito po si Vice Mayor Dading Santos who was the temporary presiding during that time. Yes. Yung po sinasabi niyang, yan po pag nandyan po sa minutes po ng minutes natin yan, at ina-approve po ng Sangguniang Bayan yan at the subsequent meeting, Your Honor. Yung, under the law po, yung sinasabi niyang wala siyang pirma on each and every page, sa local government po, after the SB Secretary forwarded the approved ordinance, the mayor has 10 days within which to sign the Hindi document. na po yun kasama dun sa tinatanong ko. Para maliwanag lang po na hindi naman po sila required under the law to sign on every Wala page naman of the pong ordinance. binabanggit na ganon. Sinabi nyo kanina, nandito si Councilor Santos, Apo. who was then the presiding officer during that time. So nandito ba siya? Yes. What can you say about the statement of the Honorable Randy T. Flores na hindi po totoo itong resolution na ito? Your Honor, actually, medyo matagal na yan. Pero kung nandyan po yung pirma ko, bilang presiding noon, siyempre, ina-attest ko po yung nangyari dyan. At hindi ko naman pwedeng kaila yung pirma ko kung nandyan. Chairman,
with the intelligence, Chairman Akop. Kasi this is a two-page. Tingnan nyo 2-page. Etong sa likod, puro pirma. With the, of course, with the logo of the municipality of San Simon. Ang sarap po, ito yung resolution. Pwede talang ipeke, pwede talang itamper. Yun po yung Because hindi you ko don't- alam. Opo. Now, ang Vice, ang nakakapagduda pa, kasi dalawang reso, different content, pero the same number. Now, ang sabi ni SP Secretary kanina, typo daw, typographical error. Eh, kung question, ay, ito, member ng Sagutin, sinasabi niya, walang nangyaring reso na to. Ngayon, Vice, ay sinasabi ko lang, nakapagduda talaga kasi pati yung reso number pareho. Tapos second page lang. Oh, lahat to pangalan nyo, nakapirma. Pero yung content, nasa first page. Oh. Yes, SP Secretary, better check your explanation on that. Please proceed, Chairman Akop. Thank you, Mr. Chair. Pero wala pa rin nakasagot doon sa kwang ko eh. Katanungan ko whether these conversions of land, from agricultural land to industrial land would have followed yung rudiments provided for by law. Yung mga konsyal na nag-approve nito, sinunod nyo ba yung patakaran? May I ask then the presiding officer, sinunod nyo ba? Vice Santos. Bilang presiding po nun, na ang trabaho ko lang po talaga is to preside. Yeah. No? Yes po. So, Pero sinunod nyo ba? Kayo nag-preside? actually, Sige. Sinunod ba ng sanggunian yung mga patakaran para mag-convert ng agricultural land to industrial land? Sinunod nyo ba? Yes or no? that time po, kung talagang wala yung requirements, eh talagang hindi nila nasunod siguro nun. Kasi ako nga po, inuulit ko, no, presiding ako nun, ang presiding officer, alam naman po natin, hindi pwedeng mag-pro or against the, Pero Di- hindi po nyo dapat i-allow yung hindi ugma sa batas. Di po ba? yes po. O kaya hindi ka pumirma. Di ba? Opo. Yes. So yun ang tanong ko. How about the members of the Sangguniang Bayan? Si SV Vergara, nandito ba siya? Yes. Nasunod po ba yung patakaran na batas? Actually po, wala po akong natatandaan na natakel namin na ganyang resolution nung po nag-session kami. Chairman Akop, in short, wala kang discussion about it. Wala ring proseso na sinunod yung mga requirements kasi walang discussion eh. Di totoo po yung allegations ni Honorable Ordonez na may kalokohan na nangyari. It's correct. Kasi yun ang allegation niya sa kanyang resolution eh. Anyway, one of the complainant, former councilor, I think she is present. Yung si Beda Pineda, is she present? Para ma-enlighten lang. Have you- present po ako, yes, Have you sir. taken your Opo, oath? Honor. Sir, have you taken your oath? Nag-take oath na ba kayo? Yes po, Your Honor. Please proceed. Are you familiar with this issue? Because I think you're one of the complainant. Hindi po ako familiar dyan kasi po hindi namin po natakel sa aming session po. Hindi namin po alam in the first place po, hindi po nag-apply ang Uno Grande sa amin. Thank you. So in short, your memory and your position is consistent with the position of former Councilor Flores. Yes, Chairman Akop. May I ask the Register of Deeds, what is now the status or the classification of this land? Your Honor, that classification will appear on the tax declaration, Your Honor. Perhaps the municipal assessor has the record, Your Honor.
Thank you. The municipal assessor, what is now the classification of this property? Real property? Currently po yung assessment po ng mga properties along Quezon Road, specifically yung Una Grande po, industrial po. Industrial na, Yes po. pursuant to your official records. Yes po. So in other words, it is safe na sabihin natin na na-convert na from agricultural to industrial. Possible po. Bakit po possible? Sa amin po kasi based on actual use po, Your Honor. So kung may improvement na po siya as industrial, so dinideclare namin po siya as industrial po. Ibig nyo sabihin, kaya nyong i-convert yung agricultural land to industrial, pasa't sabihin nyo lang na ito gamit sa industrial. Magiging maka-classify na industrial? Pag po may improvement na po, Mr. Chair. Ang pagkaalam po ninyo, hindi nyo alam na dapat yung agricultural land dati ay dapat i-convert pa sa industrial para maging industrial? Based on dun sa RA 217 po ng local government code po, as per actual use po. Actual use? Opo. Ang nag-govern sa local government code, Republic Act 7160, regarding the conversion of land is Section 60. Di po ba? Kasi nagsasabi ka ng numero ng section at saka kwan ng batas eh. Are you a lawyer? No, Your Honor. Huwag ka nang makipagtalo sa akin. Kasi the governing provision of law insofar as the local government code, otherwise known as Republic Act 7160 is concerned, is Section 60. Yung binabanggit kanina ni Attorney Lacson na merong exceptions provided for by jurisprudence ng ating Korte Suprema. So, matanong kita, bago naging industrial land, anong klaseng lupa yun? Agricultural po, Your Honor. Oo. Ngayon, basta-basta ba maging industrial yung isang agricultural na lupa ng basta-basta lang? Your Honor, clear ko lang po yung difference po ng reclassification tsaka na reassessment ng assessor po. Yung sa amin po for taxation purpose lang po. Pagdating po sa reclass, ibang department po siya. Kaya kayo siguro nagkakagulo dyan dahil magkakaiba yung interpretasyon eh. So, but anyway, Mr. Chair, since it's already 2 o'clock, I will resume my interpellation in the next hearing. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Anyway, assessors, hindi pa tayo tapos dyan. Kasi you check all the position of all the agencies invited, DAR, DNR, pati yung NIA, lahat, mali-mali yung position, paki-check mo ulit. Kahit na sabihin mo for taxation purposes, mali yun, boss.